Good day! Ito po si Revit Pinoy. Ngayon, matutunan natin ang paano pag gumamit ng scope box at saka call out, and then yung view, yung paano mag-setup ng view, yung title view niya, at saka paano mag-rotate ng view. Okay? So, ano bang purpose ni scope box? Si scope box is ginagamit to sa view, which is hindi mo na kailangan mag-ayos ng crop region. So, ano yung mga crop region? So, punta tayo dito sa floor plan. Ito. Dito, 3 dito eh. Yan. Off muna natin to. So, ito. Yan, si crop. Dito pwede tayong gumawa ng crop region. Yan. Ito si crop region. Yan. Naka-off dito si crop region. Yan. Yan si crop region. So, ito yung limitation ng view mo kung ilalagay mo dun sa sheets. So, ayusin mo yan para kung ano lang gusto mong makita sa view na to dun sa presentation mo sa sheets. So, ilagay natin to sa sheets. Punta tayo dito sa meron akong ginawang sheets kanina. Ito. Yan. So, ang paglagay ng view is drag mo lang. Yan, drag mo lang dito. Yan. So, pagpalagay natin itong crop view is andito. Ganyan kalaki siya. Para makita ninyo paano umepekto si scope box. Ayan, yan. So, dito sa plano, dito, no, gawa tayo ng scope box. So, si scope box is para siyang crop region din. Pero, once ka lang gagawa, pwede nang gamitin ng ilang views yun. Kung GA plan lang naman siya. So, lagay natin to dito, scope box. So, hanggang dito lang, di ba? Gusto natin makita. Tulad dito. Tapos, pangalanan natin tong GA. GA box. Yan, GA box. So, once nakagawa ka na, hindi natin i-check dun sa 3D para makita natin yung height ni scope box. Kasi gagamitin natin si scope box dun sa elevation. Kaya, ang daming gamit ni scope box, no? So, dito, yan. Adjust natin konti para makita yung baba. So, for example, nasa plano tayo, pwede natin gamitin si scope box para dun sa selection box. Hindi mo na kailangan pupunta ng 3D tapos yung section box mo is napakalawak tapos hihilain mo na naman para lang dun sa portion na yun. So, ito lang, kiklik mo to tapos selection box. So, idadalhin ka na dun saan man yung sakop ni scope box. So, dito balik tayo sa plano. Dito, 'di ba? So, hindi mo na kailangan hilain to yung crop region dito. So, dito ito. Hindi mo na kailangan yan drag para dito para i-arrange mo lang. Kamitan lang natin ng scope box dito. Dito sa properties, where are you? Yan dito, scope box, ano? Yung ginamit natin kanina, GA box. So, yun. So, pupunta siya directly dun sa ginawa mong limitation ng yung region ng crop mo. So, ang kagandahan din nito, hindi mo na to pwedeng baguhin unless babaguhin mo yung region ng scope box. Try na nga natin, hilain natin to. For example, ito. Hilain natin. Hindi. Ito. Hilain natin to. So, tignan natin kung anong epekto dun. So, yun, ano? Yun, no? So, hindi mo to madadrag. Kailangan si scope box ang ayusin mo dito sa 3D. Yan. Diba? Yan.
So, once hinila mo yan, automatic yun dito sa plano is ma-arrange kagad siya dun sa naayon sa adjustment ng scope box mo. So, ganun lang kasimple. So, sa elevation naman, check natin kung paano gamitin. Dito sa elevations. Yan. So, sa elevations is pag in-on natin to, yan o, meron siyang, lagyan natin ganyan. Yung scope box, itong si crop region mo. So, gamitan natin ng scope box dito. CGA box din. Yun. So, yun yung papakita nyo sa'yo. May limitation yan. So, wala ka nang dapat hilain pa, drag pa, ano. Si scope box lang. Tsaka safe din si scope box. Hindi yan basta-basta mababago yung view mo. Lalo na pag malaking projects, may katabi dito. So, at least safe. So, ganun lang si scope box. So, paano naman yung gumamit nung pag nirotate mo ang view? So, unang-una, tanggalin muna natin to si scope box para makita nyo kung paano, no? Tapos, dun balik tayo dun sa scope box, paano din mag-rotate na mayroong scope box. So, dito, off natin to, lagyan natin none. So, tandaan nyo, sa pag-rotate ng view sa Revit, hindi yung object ang i-rotate mo. Once ni-rotate mo yung object, ang mangyayari is mababago yung project base point nito or coordinates. Mababago lahat yan kasi ginalaw mo si object mo sa place niya, kumbaga dun sa project base niya or sa survey point niya. So, hindi ganun yung tamang pag-rotate ng view. Ang tamang pag-rotate ng view is click ka dito sa loob, dalawa. Dapat naka-active ka dun sa view. Click mo lang to si tab natin, no? Yan. Drag mo natin konti kasi natatamaan si section box. So, dito, click mo to, tapos command ka ng rotate or ito, RO. Then, gamitan mo ng space bar, kuha ka ng medyo straight, ano. So, pwede natin gawing tong guide, tong tile natin. Space bar lang. Pag mong bitawan yung space bar, nakapindot. Tapos, click mo dito. Ngayon, rotate natin si view. Papunta rito. Yan, di ba? O na. Yan. So, ngayon, ma-rotate na. And then, i-arrange mo si crop view mo. So, yun ang advantage ni scope box. Pag wala kang scope box, ang hirap. Pag nirotate mo yung view mo, yun ba, i-adjust mo na naman yung crop view. So, subukan natin na gumamit ng scope box na naka-rotate. Yan, di ba? So, gawa tayo ng bagong scope box. Hilain muna natin to, no? Para makagawa tayo ng scope box. Pwede naman kayong gumamit ng scope box doon sa first floor. Gawin mo, tapos adjust mo. Pwede din ganoon, hindi lang dito. So, ayoko nang pumunta doon, tinatamad ako. So, gawa tayo ng scope box. Dito sa view. Scope box. So, ngayon, ilalatag mo muna yung scope box mo. Ito yung dapat na view niya. So, ngayon, dapat nating i-rotate to para ma-rotate din yung view. So, rotate natin. Ganun din ang proseso. Bago natin i-rotate, click muna natin to si scope box. Pangalan na natin itong rotate. Para hindi tayo maguluhan na. Hindi tayo malito. Yan. Tapos, click mo lang yan. Rotate. Then, balik tayo doon. Hanap tayo ng medyo magandang guide. Yan. Dito. Tapos, rotate natin. Tapos, i-arrange natin. Arrange natin ulit. Pero once ka lang mag-arrange, hindi mo tulad doon ng walang scope box. Isa-isang dapat, per view, dapat mong gamitan ng crop region. So, ito, try natin sa scope box na rotate. Yun. Boom. Ganun lang siya kadali, no?
drag natin first floor dito. Hindi, meron na daw nagamit na daw. So, duplicate lang tayo. Kasi nagamit siya dun sa unang sheets na ginawa ko. Dito. Dito ata yun. Ano ba yan? Nandito siya. So, ang gagawin natin is duplicate na lang tayo ng bagong view. Saan na yun? Duplicate natin. Dito. Sorry. Ito. Duplicate tayo. Duplicate with detailing. Iba pala na duplicate kanina yung 3D. So, yun. Close lang natin to. Punta tayo sa sheets. Drag natin. Then, gamitan natin ng section box na rotate. Yun. So, ganun siya. Hindi mo na kailangan i-rotate ng bawat view. Yun ang advantage ng scope box. Once ka lang gagawa ng rotation niya, tapos, lahat ng view na gagamitan mo ng scope box na pangalan na yun, kusa siyang magro-rotate. So, wala ka na masyadong problema. So, dito naman, sa view, sa elevations, gamitan natin ng scope box. Yung hindi pwedeng rotate. Yung ginawa nating GA box. Ito, naka-GA box na pala siya. Na-explain ko na pala kanina. Sorry. Medyo nalita ako. So, ngayon, doon tayo sa call out. Sa call out naman, itong view, dapat nasa loob tayo ng view. Activate tayo doon. Once gumawa ka ng call out, automatic yan gagawa siya ng sarili niyang panibagong view, which is dito lang sa boundary na to kung saan mo ginawa si call out. Yan. So, andun na. Yun, no? Call out. So, drag natin nga. Tingnan natin kung meron na. So, dito, blanco pa lang yan kasi yung si call out mo is hindi pa siya nilagay sa sheets. Once nilagay natin sa sheets to, bibigyan kanya ng number at saka sheets number. View number dito. So, once i-drag natin yan dito, hindi ko ma-drag kasi naka-activate ako dun sa view. Click tayo sa labas. Yun. Drag ko lang yan. Yun, 1:50. Nakita nyo? So, kung ano yung limitation, yun yung binigay sa akin ni detail. So, so, ganun lang, no? Merong yung call out. So, isa pang way, pag kunwari, meron ka ng view, pero gusto mong gawing reference as call out nun, is, gawa tayo ng isang view. Dito ito na lang gamitin natin. Ito na lang. Meron na ata akong ginawang section box dito. Wala pa. Ito. Kaya natin itong section box. Maliit. Itong bedroom 2. Scope box natin. Pangalan nito, scope box 6. So, click natin to. Tapos, scope box. Saan yung scope box? Gamitan natin ng scope box 6. Yun. So, yun lang yung ibibigay niya sa'yo. Dahil hindi natin na-rotate yung si scope box nito. So, bibigyan ka ng view nung hindi naka-rotate. So, pag nakita nyo, no, ang dami itong mga text sa labas. So, ang gagawin ninyo, ito lang, click nyo lang to. Itong crop, yung annotation crop, no, i-activate nyo lang yan. Tapos drag nyo lang yan para mawala yung mga text na hindi mo kailangan i-delete yun kasi baka gagamitin. Once dinelete mo yun, mawawala na yun sa main view mo. So, wag mong i-delete yung gamitan mo lang ng annotation crop. So, ito, meron tayong another grid dito. So, ang gagawin natin is view, visibility graphics, VV.
i-off natin tong yan, visibility graphics. Dito sa Revit link, i-off natin yung grid na yon dun sa link na ginamit natin. So, dapat naka-custom, no? Tandaan nyo to, naka-custom para mabago nyo to dito. Once hindi yan naka-custom, dito basic tayo, hindi yan naka-custom, hindi mo pwedeng i-adjust yan. So, annotation, custom, tapos punta tayo sa grid, off natin yung grids nya, apply, okay. So, yun. So, ito na yung current na grid ninyo. Tapos, yung grid ni view is hindi na makikita dito. Sorry, mali yung pag-drag ko. Yan, ano. So, lagyan natin to sa 1:50. 1:50. So, dito, daming section. Pwede natin i-off din yan. Visibility graphics talaga yan. Annotation, tapos section. Yan. So, malinis na ngayon, di ba? Ito, drag mo lang to. So, tulad ng sinabi ko, ito, click nyo lang dito once. Yan, ito. Buntot. Pwede nyo galawin. Tapos, click kayo ulit sa labas. Direct nyo nang i-click yung title view. Dito, move mo to. So, pag move naman ng view, click ka lang once dito, tapos lagay mo lang, drag mo lang. So, ganun din dito, drag once, tapos move mo to. Tapos, click ulit sa labas, click mo tong text. Yon, di ba? Yan, di ba? So, ngayon, meron ka ng view kasi. So, gusto mong mangyari is, magkaroon ka lang ng call out, pero merong ito ng view yung gagamitin mo, which is si 3, number 3 na view. So, ang gagawin mo is, punta tayo sa call out ulit. Click tayo dito. Call out. Dahil meron ka ng view, so gagawin mo na lang is, gamitin mo as reference na lang yon. So, dito, click mo tong reference, tapos hanapin mo yung number 3. Si number 3. Tapos, i-click mo dito kung saan banda yun. Ano nga yun? Bedroom. Hindi, dito yun sa first floor yun. Sorry. So, dito sa first floor, duplicate tayo. Hindi. Ito duplicate natin. Duplicate. So, ulitin ko, no? Pasok ka sa loob, call out. Tapos, gamitin mo as reference na lang yung view na yun, which is number 3. Tapos, click ka na lang dito. So, ngayon, yung call out mo, hindi na siya nag-create ng bagong view. Nag-refer lang siya doon sa dati mo ng view na meron ka. So, yun ang two ways ng call out. Pwede ka mag-call out na meron ng views. Pwede kang mag-call out na mag-create ka ng bagong views. Diba? So, yun na. So, I think, malinis na sa inyo. I mean, klaro na. Dito naman, ito kasi is, lagyan mo natin ito, no? Tapos ito, pakita ko sa inyo anong mangyayari dyan. So, ito kasing first level copy 2, first level copy 1. So, ilagay lang sample lang na gusto mo itong maging first level copy 2 rin, copy 1 din na tulad nito. Once binago mo ito dito mismo, hindi mo pwedeng baguhin yan, no? Double click dito sa labas. Click tayo. Dali muna natin sa labas. Medyo deactivate. Ba't hindi na mabago? Yun. Ito kasi. So, ilagay natin kasi medyo may problema dito. Hindi nakiklik. So, example ito, si first level copy 1 is gusto mong magkapareho sila ng pangalan. So, ito, gusto mong palitan.
Ano ba yan? Ayaw magpalit. Hindi ako na marunong mag-click. Hindi ako marunong mag-click. Anyway, itong view kasi gusto mo, pwede ka rin magpalit dito ng pangalan. Ito, view name. So, lagay natin same sila ng view name, copy to. So, hindi yan pwede, no? Same name, yung view nila. So, ang magiging way mo is para mabago mo to, nakapareho nitong isa, is dito ka sa title on sheets. Diyan ka maglagay. First level. First level copy to. So, ayun. Nakopy niya na yung pangalan, ano? May time kasi na magkapareho ng kunwari detail, ganun, or section lang na walang number. So hindi mo yung mga pwedeng pareho sila sa view name. So ang gagawin mo, ang way mo lang is title on sheets. Diba? So yun lang yun. Ganun lang ang kasimple. Pagpalit din ng scale, dito lang. Tapos kung gusto mong magkaroon ng bagong scale, custom, for example, 1:75. Yan, gawa ka lang 1:75. Yun, i-create na siya ng bagong scale. Dito naman sa sheets natin, dahil sa marami ng scale, ilalagay niya na automatic niyan as indicated. Wala na tayong magagawa dyan. I mean, wala ka nang dapat i-adjust. So, yun lang yung scope box, view name, view title, paano magbago ng title, call out, at saka yung reference. Okay? Thank you very much. Sana may natutunan kayo. Pasensya na kayo na yung the way na pag-approach ko ng pagtuturo, gusto ko yung kung ano lang yung maisip ko dito na actual. Yun lang yun. Wala akong ginagawang script. Hindi ako sanay dun. Okay, thank you very much. Sana sa next naman lesson natin is yung view template. I-explain ko rin sa inyo kung ano rin kahalaga ng view template. Okay, maraming salamat. Have a nice day. Signing off, Revit Pinoy.